morning everyone, I am Francis Gintarok, the last reporter in Unit 6. So, ngayon, may ipapakita ko sa inyo example ng performance task, which is reflective journals. So, ano nga ba yung reflective journals? So, ang reflective journals, ito isang uri ng personal na pagsulat na kung saan naglalaman ito ng mga saloobin, karanasan, pagmumuni-muni ng isang tao tungkol sa naranasan niya sa isang particular na panahon. So, karaniwang ginagamit ito sa mga paaralan o organisasyon upang matulungan ang isang tao na mag-isip ng malalim tungkol sa kanilang mga natutunan, mga reaksyon sa mga karansan, at kung paano nila nagagamit ang mga ito sa hinaharap. Batay sa ibibigay niyang rubric sa inyo para sa ginawa niyong trabaho. So, ano nga ba yung rubrics? So, ang rubrics, ito yung mga tool na ginagamit sa pagmamarka at pagsusuri na malinaw na nagpapakita ng mga pamantayan at inaasahan para sa isang takdang aralin, proyekto o pagsusulit. So, nagbibigay din ito ng estrukturadong paraan para sa parehong guro at mag-aaral na maunawaan kung paano matutukoy ang marka sa mga partikular na aspeto ng kanilang performance. So, narito ang isang example ng rubric. So, paano nga ba ginagamit ang rubric sa pagmamarka? Una, ang malinaw na pamantayan. So, iba na bahagi ng rubrics ang takdang aralin sa mga partikular na pamantayan. Halimbawa, kalidad ng nilalaman ng iyong sanaysay or reflective journal, organisasyon, gramatika, pagiging malikhain, at pagsusuri, at iba pa. So, inilalarawan ang bawat pamantayan upang malaman ng mag-aaral kung ano nga ba ang inaasahan sa bawat bahagi ng kanilang trabaho. So, the next is antas ng pagganap. So, ang antas ng pagganap, ito'y karaniwang may iba't ibang antas ng pagganap para sa pamantayan sa rubric. Ang mga antas ay maaaring mula sa napakahusay, hanggang kailangan pag mag-improve, or mataas hanggang hindi sapat. So, ang bawat antas ay may katumbas na marka, tulad na lamang kung ilagay ay 4 para sa napakahusay, 3 sa maganda, at 2 para sa katanggap-tanggap, at 1 naman para sa mag-improve. So, the next is pagmamarka. So, ang bawat pamantayan ay may takdang punto. So, halimbawa, ayan, ang nilagay dito ay may 10 puntos para sa pinakamahusay or napakahusay dahil sa kalidad ng nilalaman ng kanyang ginawa. So, 8 puntos naman para sa kalinawan at iba pa, or naipahayag niya naman or naisad niya man ng maayos, ngunit nakulangan lang ito sa ideya, kaya naging siyang 8. And bibigyan naman siya ng 5 kung ang kanyang ginawa naman ay maayos, at ngunit hindi nga lang niya naipahatid ng maganda ang ideya na gusto niyang ipahatid. So, yun po. So, the next is objektibong pagmamarka. So, sa objektibong pagmamarka, pinapalakas ng rubrics ang objektibidad ng pagmamarka sa pamamagitan ng pagbibigay ng malinaw na mga patnubay para sundan ng guro. So, nakakatulong ito upang mabawasan ang pagkakaroon ng bias dahil pareho ang pag-unawa ng mga guro at mag-aaral kung ano nga ba ang bumubuo sa bawat antas ng pagganap. So, the last is puna para sa pagpapabuti. So, hindi lamang ginagamit ang rubric sa pagmamarka, kundi pati na rin sa bilang tool para sa feedback. So, pagkatapos ng pagsusuri, maaring balikan ng mag-aaral ang mga rubric upang maintindihan kung bakit nila nakuha ang puntos na iyon. Or marka na iyon, at kung ano-anong bahagi ba ng trabaho nila ang kailangan pa nilang pagbutihan sa susunod na takdang aralin. So, ayun po kung paano, ayun po yung paraan kung paano ginagamit yung rubrics sa pagmamarka. Thank you po, and that's all po.
Narito ang halimbawa ng ipapagawa sa inyong reflective journals na about sa leksyon sa tungkol sa mga pagkamamamayang Pilipino. So, ilalagay nyo sa inyong journal kung ano nga ba ang mas ninanais nyo. Kung ang manatili ba sa bansa, maging isang dayuhan na lamang at bakit. So, dito, ilalagay nyo yung mga karanasan nyo or pagninilay at pagsusuri at plano ng aksyon na inyong isasaad.